Magandang araw mga kapinta. Dito po tayo ngayon sa ginagawa namin dito sa Camellia Homes. So ito po yung house na to, all white. Repaint po namin to. So ang gusto ng owner, all white lang siya. So gamit natin dito acrylic blues. Acrylic blues ang walling. Tapos ceiling. Sa ceiling natin, ganun din ang ginamit natin, all loose. So white lang siya na acrylics. So ngayon mayroon din tayong niretouch dito na hagdan. So ito po yung dining nila. Ayan. Tapos labas loob yung ginawa natin ditong pagre-repaint mga kapinta. So yung ginawa namin dito mga 4 na araw lang, mga kalahati. So ito yung main door. Yan, all white na siya, white lang. Tapos hagdan dyan mga kapinta pataas, may hagdan. Yan po yung view doon sa labas, gate. Tapos yung kabilang kuan, to stories po ito kanang mga kapinta. Repaint po. So tinanggap namin to bento dahil bus ng kasama ko to. Ito po yung hagdan pataas. May dalawang room sa taas, all white lang din po yung kulay natin. So repaint lang ginawa natin dito. Termination lahat, mga inayos din natin yung lahat ng mga crack, tsaka yung mga mansa-mansa. So lahat yan, crack, sinilsil, minasilyahan, lahat yan. So rectify at repaint lang ginawa natin dito. Kagaya nitong jam sa kwarto, nagkaroon na po yan mga lubo-lubo dahil matagal na. Takbak natin, pinapulitap natin yan. Tapos primer, top coat, yan ganyan ang mga kapinta. So yun po yung dyan sa baba. Dito po tayo ngayon sa taas sa unang kwarto. Tapos yan po yung kama nila, aircon. Yan po yung loob lang, ganito lang kalaki po yung loob sa mga kapinta sa kwarto. Tapos dito, ayan, ngayon natapos natin dito. Yung kapinta natuwa siguro mayari, binigyan tayo ng beer, binigyan tayo ng inumin, madaling salita, inumin for the boys para sa paggabi daw. So yan, naka-ready na. Ito din po yung labas na ginagawa namin. Magre-repaint na ako dito sa labas. Ayan po yung kulay na ginawa namin dito. So mas maganda to, medyo dark na pagka medyo orange, para matagal po itong mag-feed. Yan mga kapinta. Gloss pa rin yan siya na kulay. So yung mga puti-puti na yan, masilya namin yan, hindi daanan ng pipe. Tapos yung pipe yan lahat kulay orange. So nagka-cutting po yung utol ko, yung kasama natin, hinawakan yung hagdan. So ito pong pagpintura ito, mapansin nyo walang hagdan dahil po yung itong stick ko kaya hanggang sa taas yan. Dugtong-dugtong lang yan, hilain ko lang yan pataas. So abot na yung pinakataas, tapos cutting na lang doon sa hagdan. So wala masyadong mga damba. So ingat naman masyado kasi may naghawak naman sa baba. So di naman paspasan ng trabaho, dandahanin ng pagganito, delikado kasi ito. Mga taas na kasi dapat ito naka self build, naka body harness. Yan naka body harness dapat ito pag nakakuan, mga tubo, mga naka-clamp, ganyan. Pero ito ginawa lang namin ng paraan, bumili ang mayari ng ladder. So mataas, hawakan na lang ang cutting. Yan. So tinira ko lahat na paikot yan, tapos cutting na puti. Yan, 3 po kaming bumanat nito. Ito tong 4 na araw, kalahati lang namin to natapos. So ayan mga kapinta yung update ko. Tapos katapos nito, balik na naman ulit ako sa palayan. Ipapakita niya, hinila ko na yung ano ko, stick. So abot hanggang taas, napansin nyo diyan sa may puti na yung gitna, yan po yung flooring ng second floor. So yan, abot ko hanggang taas. Ayan.
So yung matira, cutting na lang mga kapinta. Tsaka mga gilid-gilid sa bintana. Yan yung ginagawa nila. So akin yung mga malapad. So madali lang. Kasi repaint lang naman to. Ayan po yung ginawa namin dyan. Tatlo. So di naman masyadong damage sa labas. Wala namang crack. Kung di lang yung bakbak sa dinaanan ng pipe nila sa aircon. So nilipat. Nagkaroon ng bakbak yung pintura. Kaya niretouch natin. Minasilyahan. Primer. Saka ito. Tinapot na. Ito yung pinakatapot niyang kulay mga kapinta. So medyo okay naman yung ganito ka dark sa labas. Para matagal mag-feed. At saka medyo hawig lang din sa mga kamilya. Mga kwa dito. Kasi ang mga sa mga bahay na katabi. So yan mga kapinta yung ginagawa natin bilang isang pintor. Mag-ingat po tayo kung saan tayo naroon. Gawaan natin ang planuhin natin ng maayos kung saan paano natin gawin ng maligtas. Yan ang ating sarili. So isang pagkakamali lang natin mataas na maaari tayong yan na ang huli at hindi kawawa po tayo at ang ating pamilya. So pag mga taas na mga kapinta, so patong na sa scaffolding, lampas sa ulo. So kailangan na natin talaga yung pag-iingat, dubling ingat. Ang iisipin natin lagi, hindi lang yung pinipinturahan, kundi yung may malalaglagan tayong tao o baka naman ito mabali o yung matumba yung tinutungtungan ko. So ganon. Kailangan may alalay tayong kasama rin na pintor o kahit helper, basta kayang pigilan yung tinutungtungan, kagaya ng ginawa ng utol ko, sinandal. Kailangan may naka nandun sa baba. At hindi pilitin yung hindi abot. Mas maigi nang bumaba at iurong ang tungtungan. Yung mga kapinta. Pakita ko naman yun ito sa yung labas. Ito yung mga nasa labas. Oh. So hawig lang naman siya ang kulay namin. So yan mga kapinta. Yan yung kalye dito. At matatapos na rin kami. So pagkagabi, ito na yung nakita nyo sa rip mga kapinta. So solo lang nito pero tinulungan ko to. Wala kaming baso kundi yan ang kapihan na lang ang ginawa naming tagayan. So ayan, iba ang kulay ng kapi. So dito mga kapinta, pugi. Nakabaka